Essentially, ang sinasabi rin po dito ni former speaker, ginagawa lang daw po siyang scapegoat and he refuses to be the fall guy. But in your opinion, Sir Ronald, who stands to benefit the most if the former speaker takes the fall in this whole flood control scandal? Well, ang makikinabang dito immediately ay yung mga political rivals nila, yung mga Duterte. Mawe-weaponize siya ng Duterte na ginagawa na ngayon nung kanilang mga talking heads at nung kanilang mga influencers. Ginagamit na nila ito. Mukhang ang nangyayari nga ngayon, ginagamit ito ng mga Duterte laban kay President Bongbong Marcos. Parang nung last year, ay galit na galit sila kay Saldico. Pero nung nagsalita si Saldico, ay sinuportahan nila hook, line, and sinker yung mga sinabi ni Saldico laban kay President Bongbong at saka kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang sinusuportahan naman nila ay si Speaker Martin Romualdez laban kay President Bongbong Marcos. Ang problema ng mga Duterte ay tainted din sila. Yung kanilang patriarch ay may kaso ngayon sa International Criminal Court for Crimes Against Humanity at mukhang makakasuhan din yung kanyang mga alipores katulad ni Senator Bongo, Senator Bato, former Justice Secretary Aguirre. Ikalawa, ay may nakaamba na impeachment case dito kay Vice President Sara Duterte, no? At posible na ma-involve din sa mga kaso yung kanyang asawa. Kung lalabas dito sa Justice Committee hearing ngayon na totoo na meron silang mga kayamanan na wala sa kanilang report, sa kanilang SALN, at ito ay nanggaling sa mga anomalous sources like drug lords at saka pogo lords. No? So I doubt kung magiging effective ang mga Duterte para i-weaponize itong nangyayari ngayon, lalong-lalo na itong speech ni Speaker Martin Romualdez laban sa gobyerno dahil sila ay tainted din eh. No, ang pwede in the medium term na makinabang dito is a third pole, a third alternative sa mga Marcoses at sa mga Duterte na possibly manggaling sa kampo ng mga Pinklawan, no?